Pagka ganito lagi ang luto ko sa mga manok, talagang ubos lagi. Magpainit muna ako ng mantika sa kawali at iprito ko tong patatas. Ihalo lang hanggang sa magkaroon lang ng dark spot. At isunod ko na rin yung carrots. Isabay ko na rin sa pagprito yung carrots at pagka ganun din na ganito na ang itsura niya na parang mayroon na rin siyang dark spot, tanggalin muna natin sa kawali at ilagay sa bowl at i-set aside. Sa disim na kawali, binawasan ko yung mantika. Ginisa ko na rin yung bawang at luya. At igisa ko na rin yung sibuyas. Ihalo lang hanggang mag-translucent at isunod ko na rin ilagay yung kamatis. Lutuin lang natin yung kamatis na talagang lutong-luto siya, na talagang lumalabas yung katas niya. At lagyan ko na rin ng asin at paminta. Maglagay na rin ako ng tomato paste. Kung wala kang tomato paste, pwede naman tomato sauce. Pero ako gusto ko talaga yung tomato paste kasi hindi siya matubig. At igisa lang natin ng mabuti para hindi siya maging maasim. At isunod ko na ilagay yung 1 kilong manok na hiniwa ko lang ng pa-serving cut. Ihalo lang hanggang sa mag-iba na ang kulay o kagaya lang yan sa nakikita mo sa video. At takpan ko hanggang sa maglabas lang yung sarili niyang tubig or mantika. At pagka ganito na, okay na yan. Luto na yan pero kailangan pa natin palambutin. Lagyan ko na rin ng tubig. At isunod ko na rin dyan, ilagay yung pinirito nating patatas at carrots. Takpan ko muna hanggang sa maluto yung manok o maglambot at ganun din yung ating patatas at carrots. Pagka ganito na luto na, magdurog muna ako ng patatas, mga kahit 2 hiwa lang, para yun ang pampalapot natin sa ating sabaw. Hindi na tayo maglagay pa ng kung ano para maglapot siya, yun na lang yung patatas. Ilagay ko na yung garbanzos. Preferred ko talaga yung garbanzos kaysa green peas. Mas maganda, nasarapan talaga ako sa garbanzos. At naglagay na rin ako ng bell pepper at grated cheese. At ihalo lang hanggang sa maluto yung bell pepper at matunaw rin yung cheese. At tinikman ko na rin, maglagay ako ng liquid seasoning. Nilagyan ko na rin ng kunting asukal, optional kung ayaw mo maglagay, pwede naman. Pero ako, nilagyan ko siya para ma-enhance o maiba talaga ang pagka may kunting asukal o kunting tamis yung ating ulam. At okay na yan, luto na. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Okay na to, ready to serve na.